Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tadhana? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kahit gaano katibay ang pader na iyong itinayo, kayang-kaya itong wasakin ng isang pag-ibig na minsan mong tinalikuran. Sabi nila, ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan. Ngunit paano kung ang nakaraan mismo ang bumalik para singilin ka sa mga bagay na akala mo ay matagal mo nang kinalimutan? Paano kung ang isang perpektong buhay ay isa lamang palasyong buhangin na sa isang iglap ay kayang wasakin ng mga alon ng katotohanan? Ito ang kwento ni Alon at ng tatlong bituing magiging dahilan para muli niyang harapin ang alon ng kanyang nakaraan. Malakas ang buhos ng ulan, walang awa na humahampas sa salamin ng itim na luxury sedan na bumabagtas sa abalang kalsada ng lungsod ng Silangan. Sa loob, tila ibang mundo. Tahimik, malamig, at kontrolado. Ang lahat, kontrolado ni Alon Monteverde. Finalize the deal! I don't care what you have to do. Just make it happen before midnight. Malamig niyang utos sa kausap sa telepono. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na kayang magpayanig sa sino mang makarinig. I don't accept excuses. I pay for results. Ibinaba niya ang tawag nang hindi na hinihintay ang sagot. Bilyon-bilyong piso ang nakasalalay sa kontratang yon. Isang malaking hakbang para lalo pang palawakin ang Monteverde Holdings. Sa edad na 32, si Alon ay hindi lang isang pangalanan sa mundo ng negosyo. Siya ay isang puwersa, isang alamat ng tagumpay. Ang kanyang buhay ay perpektong nakalatag, isang maayos na schedule, mga matatagumpay na negosyo, at isang perpektong nobya sa katauhan ni Sinag de la Torre. Lahat ay nasa tamang lugar. Lahat ay ayon sa plano. Ngunit may ibang plano ang tadhana sa gabing iyon. Isang biglaang pagpreno mula sa driver ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Napasandal siya sa malambot na upuan. Sir, pasensya na po. Biglang may tumawid at mukhang may aksidente sa unahan. Sarado po ang daan. Kumunot ang noo ni Alon, bakas ang ini. Find another route. I can't be late. Masikip po ang lahat ng daan. Sir, traffic po dahil sa ulan. Dito lang po sa tapat ng Pag-asa Medical Center tayo naipit. Pag-asa Medical Center. Napatingin si Alon sa labas ng bintana. Ang pangalan ng ospital ay tila isang pangungutya sa nararamdaman niyang pagkainip. Wala siyang panahon para sa mga aberyang ganito. At noon niya narinig. Sa gitna ng lagaslas ng ulan at ingay ng mga busina, may isang tunog na pumunit sa kontroladong mundo sa loob ng kanyang sasakyan. Isang tunog na hindi dapat naroroon. Iyak. Iyak ng bata. Hindi lang isa, kundi marami. Sabay-sabay, tila isang koro ng kalungkutan. Isang tunog na puno ng sakit at pangungulila na tumagos sa kanyang puso, na matagal nang manhid at sanay sa ingay ng boardroom at stock market. Ano yon? Tanong niya sa driver. Mukhang may mga bata lang po sa labas, sir. Naramdaman ni Alon ang isang kakaibang tulak. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Inis, pagkaabala. Ngunit sa ilalim nito, may kuryosidad. May kung anong humihila sa kanya palabas ng sasakyan. Sandali lang, sabi niya. At sa pagtataka ng kanyang driver, binuksan ni Alon ang pinto ng sasakyan. Agad siyang sinalubong ng malamig na hangin at ambon. Hindi niya pinansin ang pagkabasa ng kanyang mamahaling Italian suit. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pinanggagalingan ng iyak. Sa ilalim ng maliit na silong malapit sa entrance ng emergency room. Doon, nakita niya sila. Tatlong maliliit na batang babae. Magkakamukha, nakasuot ng magkakatulad na bestida na bahagyang basa na rin ng ulan. Magkakayakap sila sa isang sulok, ang kanilang maliliit na katawan ay nanginginig sa ginaw
at sa tindi ng pag-iyak. Napahinto si Alon. Ang inis na naramdaman niya kanina ay napalitan ng pagkalito. Bakit nasa labas ang mga batang ito? Nasaan ang mga magulang nila? Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay tumatapak sa mga basang baldosa. Bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa hangin sa paligid niya. Mga anak, anong ginagawa ninyo dito? Malumanay niyang tanong, isang tono na bibihira niyang gamitin. Ang isa sa mga bata, ang pinakamatapang siguro sa tatlo, ay humarap sa kanya. Mugto ang mga mata nito at basa ang pisngi sa pinaghalong luha at ulan. At nang magtama ang kanilang mga mata, huminto ang pag-ikot ng mundo ni Alon Monteverde. Ang mga matang iyon, ang hugis ng muka, ang paraan ng pagkunot ng maliit nitong noo, para siyang nakatingin sa isang salamin ng nakaraan. Isang perpektong, maliit na bersyon ng sarili niya. Hindi. Imposible. Ang kanyang puso, na matagal ng tila bato, ay biglang kumabog ng napakabilis. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kasabay ng pagkulog sa kalangitan ay ang pagbukas ng pinto ng ospital. Isang babae ang nagmamadaling lumabas. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Tala. Hiraya. Diwa. Mga anak, sabi ko hintayin niyo lang si Mama. Natigil sa pagsasalita ang babae nang makita siya. Ang oras ay tila bumagal. Ang bawat patak ng ulan ay tila nagyelo sa hangin. 5 taon. 5 taon ng galit, ng mga tanong na walang sagot, ng isang sugat na hindi kailanman naghihilom. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi na ang liwayway na nakilala niya. Payat ito. May maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. At ang dating ningning sa mga ito ay napalitan ng pagod at kalungkutan. Ngunit kahit anong pagbabago, kilalang kilala pa rin niya ang bawat kurba ng mukha nito. Liwayway-liway, di makulangan. Ang babaeng minahal niya nang higit sa kanyang buhay. Ang babaeng dumurog sa puso niya at naglaho na parang bula. Nagkatitigan sila sa mga mata ni Liwayway na nakita ni Alon ang gulat, takot, at isang pamilyar na sakit. Ang mga tanong na gusto niyang isigaw 5 taon na ang nakalipas ay muling nabuo sa kanyang lalamunan. Ngunit nalunod ang lahat ng yon nang muli niyang ibaling ang tingin sa 3 bata na ngayon ay tumatakbo na para yumakap sa mga binti ng kanilang ina. 3 magkakamukhang mukha. 3 pares ng mga mata na sumasalamin sa sarili niyang mga mata. Ang pagkakapareho, ang koneksyon, ang biglaang pag-intindi sa lahat. Tumingin siyang muli kay Liwayway. Ang pagtataka sa kanyang mukha ay napalitan ng isang katotohanang sumasampal sa kanya ng mas malakas pa sa buhos ng ulan. Nanginginig ang kanyang labi. Ang boses niya ay basag at halos pabulong nang sa wakas ay nakapagsalita siya. Itinuro niya ang 3 batang nakatingala na ngayon sa kanya, puno ng pagtataka. Anak ko ba sila? Ang tanong ni Alon ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Liwayway. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang lamig ng ulan ay tila hindi na niya nararamdaman. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Isang mabangis na tambol na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ito na, ang sandaling kinatatakutan niya sa loob ng 5 taon. Ang multo ng nakaraan. Napilit niyang tinakbuhan ay nakatayo na ngayon sa kanyang harapan. May mga matang nangungusap. Humihingi ng isang sagot na alam niyang wawasak sa lahat. Naramdaman niya ang mahigpit na pagkapit ng maliliit na kamay ni Natala at diwa sa kanyang bestida. Si Hiraya ay sumubsob sa kanyang binti. Ang munting katawan ay nanginginig pa rin sa pag-iyak. Sila. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang mundo. At ang lalaking nasa harap niya ngayon, ang pinakamalaking banta sa mundong iyon.
Huminga siya ng malalim, pinipilit na pakalmahin ang sarili. Itinaas niya ang kanyang paningin at sinalubong ang mga mata ni Alon. Nakita niya roon ang parehong sidhi, ang parehong determinasyon na minsan niyang minahal at kinatakutan. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang mabagal, halos hindi makitang pagtango lang ang kanyang naisagot. Ngunit sapat na yon. Nakita ni Liwayway kung paano gumuho ang perpektong maskara ni Alon Monteverde. Ang kunot sa noo nito ay lumalim. Ang mga labi ay bahagyang bumuka at ang mga balikat na laging tuwid at puno ng kumpiyansa ay bahagyang nanghina. Para siyang isang toreng bato na biglang nagkaroon ng bitak. Hindi nagsalita si Alon. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa tatlong bata. Pagkatapos ay muling ibinalik kay Liwayway. May luhang namuo sa gilid ng mga mata nito. Isang bagay na hindi kailanman inakalala ni Liwayway na makikita niya mula sa pinakamakapangyarihang lalaki na kanyang nakilala. Pagkatapos ng tila walang hanggang katahimikan, tumalikod si Alon at bumalik sa naghihintay na sasakyan. Akala ni Liwayway ay aalis na ito. Akala niya ay iiwan na sila tulad ng inaasahan niya. Ngunit kinuha lang nito ang telepono. Mula sa kinatatayuan niya, narinig ni Liwayway ang boses ni Alon, hindi na malamig at kontrolado, kundi basag at apurado. Cancel my midnight meeting. Cancel the Singapore flight tomorrow. Cancel my entire week. May sandaling katahimikan. I said, cancel everything. This is more important. Nabitawan ni Liwayway ang hiningang hindi niya namalayang pinipigil niya. Hindi ito umaalis. Kinakansela niya ang lahat. Ang mundong alam ni Liwayway na mas mahalaga pa sa kahit ano para kay Alon ay bigla na lang isinantabi. Dahil sa kanila. Dahil sa kanya. Habang pinapanood niya si Alon na kausap ang kung sino mang importante sa telepono, ang isip ni Liwayway ay lumipad pabalik sa nakaraan. Nasa isang maliit na bangka sila sa gitna ng isang lawa sa probinsya. Gabi noon at ang tanging liwanag nila ay ang buwan at ang libo-libong bituin sa langit. Nakasandal ang ulo niya sa balikat ni Alon, ninanamnam ang katahimikan at ang init ng yakap nito. Promise me, Alon, bulong niya. Promise me hindi mo ako iiwan kahit anong mangyari. Hinalikan siya ni Alon sa noo. Bakit ko naman gagawin yon? Ikaw ang buhay ko, Liway. I will never leave you. Pangako. Mga pangakong binitawan. Mga pangakong sinira. Hindi ni Alon, kundi niya. Napilitan siyang sirain ang mga iyon para iligtas ito. Para iligtas ang sarili niya. Mama, giniginaw po ako. Ang basag na tinig ni Hiraya ang pumutol sa kanyang pagbabalik tanaw. Yumuko si Liwayway at niyakap ang kanyang anak. Pasensya na, anak. Papasok na tayo sa loob, ha? Ngunit bago pa man sila makahakbang, nasa tabi na nila si Alon. Tinanggal nito ang kanyang mamahaling coat at maingat na ibinalabal sa tatlong magkakayakap na bata. Ang amoy ni Alon, isang mamahaling pabango na may halong amoy ng ulan, ay bumalot sa kanila. Isang amoy na pamilyar at nakakapanibago. Saan kayo pupunta? Hindi kayo pwedeng manatili dito. Sabi ni Alon, ang boses ay malumanay na. Kailangan kong bantayan ang tita ko sa ICU. Mahinang sagot ni Liwayway, umiiwas ng tingin. Nag-aalala na ang mga bata, kaya sinilip ko lang sila saglit dito sa labas. Muling humikbi si Hiraya. Sa lahat ng mga anak niya, si Hiraya ang pinakasensitibo at palaging naghahanap ng kalinga. At sa gulat ni Liwayway, lumuhod si Alon sa harap ni Hiraya. Hindi inalintana ang pagdumi ng kanyang pantalon. Ang bilyonaryong si Alon Monteverde na nanginginig ang kamay ay sinubukang punasan ang luha ng kanyang anak. Hey, don't cry, sabi niya. Ang boses ay alanganin at halatang hindi sanay. Anong pangalan mo? Hiraya po, pabulong na sagot ng bata. Hiraya, inulit ni Alon.
Tila nilalasap ang pangalan. What a beautiful name! Ako si Daddy. Ang salitang Daddy ay tila bago at banyaga sa dila ni Alon. Ngunit nang marinig iyon ni Liwayway, para siyang sinaksak sa puso. Sa gitna ng sandaling iyon, isang malakas na pagring ang umalingaw-ngaw. Telepono ni Alon. Nakita ni Liwayway ang pangalang lumabas sa screen. Sinag. Isang pindot lang, pinatay ni Alon ang tawag. Hindi niya inalis ang kanyang tingin sa mga bata. Makalipas ang 1 minuto, tumunog ulit ito. Sinag. Pinatay niya ulit. Naramdaman ni Liwayway ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang babaeng ito, ang perpektong nobya, ang babaeng nababagay sa mundo ni Alon. Isa na namang komplikasyon, isa na namang dahilan kung bakit mali ang lahat ng ito. Hindi tayo pwedeng magtagal dito, sabi ni Alon. Tumatayo na. Tumingin siya kay Liwayway. Ang mga mata ay puno ng determinasyon na walang sino man ang makakabali. May ibibigay akong address sa driver ko. Doon muna kayo. It's one of my private condos. It's safe. Magpapalit lang ako ng damit at susunod ako. Alon, hindi pwede. You don't have a choice, Liwayway. Putol niya sa sasabihin nito. They are my children. Hindi ko hahayaang matulog sila sa sahig ng ospital. I will take care of everything. Just let me. Sa huling pagkakataon, muling tumunog ang telepono. Sa pagkakataong ito, sinagot ito ni Alon, ngunit ang tingin ay nanatili kay Liwayway. Sinag, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Something came up. I can't talk right now. I'll call you back. At ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot ang nasa kabilang linya. Nakahinga ng maluwag si Liwayway. Ngunit panandalian lang iyon dahil pag-angat niya ng kanyang tingin, nakita niya ang isang babaeng nakatayo, hindi kalayuan sa kanila. Hawak ang isang payong. Nakasuot ito ng isang eleganteng puting bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos at ang muka ay parang isang anghel. Ngunit ang mga mata ng anghel na iyon ay nagliliyab sa apoy habang nakatingin ito sa eksenang nasa harap niya. Kay Alon na ibinabalabal ang coat sa 3 bata at sa kanya na nakatayo sa tabi nito. Dumating na si Sinag at ang maliit at magulong mundo ni Liwayway ay tuluyan ng sasabog. Ang pagdating ni Sinag ay parang isang kidlat na lalong nagpabiyak sa nagkakagulong mundo ni Alon. Ang hangin sa pagitan nilang 3 ay biglang bumigat, puno ng mga salitang hindi masabi at mga damdaming hindi maipaliwanag. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, tila nakikidalamhati sa eksenang nabuo sa harap ng ospital. Tumingin si Alon mula sa pagod at takot na mukha ni Liwayway patungo sa perpekto, ngunit ngayon ay nag-aapoy sa galit na mukha ni Sinag. Sa isang iglap, nakita niya ang 2 mundo niya na nagbanggaan. Ang nakaraan na puno ng tunay na damdamin at ang kasalukuyan na itinayo niya sa kontrol at perpeksyon. Si Sinag ang unang bumasag sa katahimikan. Lumakad ito palapit. Ang bawat hakbang ay may kalkuladong diin. Ang mga mata ay hindi inaalis sa pagkakatingin kay Alon. Ngunit ang bawat salita ay isang patalim na para kay Liwayway. Alon, darling, sabi niya. Ang boses ay matamis ngunit may kamandag. Kanina pa kita tinatawagan. Nag-alala ako. At sino sila? Itinuro niya sina Liwayway at ang mga bata. Ang paraan ng pagkakasabi niya sa salitang sila ay puno ng paghamak na parabang nakatingin sa isang bagay na marumi. Bago pa man makasagot si Alon, naramdaman niya ang bahagyang pag-atras ni Liwayway na parabang gusto nitong magtago sa likod niya. Naramdaman din niya ang panginginig ng kamay ni Tala na ngayon ay mahigpit na nakahawak sa kanyang pantalon. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Alon. Isang mabangis na pakiramdam ang umakyat mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Proteksyon. Ito pala ang pakiramdam.
Walang salitang namutawi sa kanya. Gumawa siya ng isang maliit, ngunit makabuluhang hakbang. Iginilid niya ang kanyang katawan. Bahagyang itinago si Liwayway at ang mga bata sa kanyang likuran. Isang simpleng kilos, ngunit isang malinaw na deklarasyon kung kanino siya papanig. Ang mukha ni Sinag ay umasim. Ang pekeng ng pengiti nito ay naglaho. Alon, ano to? May board meeting ka sa loob ng 1 oras. At ano yang suot mo? Basang-basa ka. This is unacceptable. Sinubukan niyang abutin ang braso ni Alon para hilahin ito pabalik sa realidad, sa kanilang realidad. Ngunit iniwas ni Alon ang kanyang braso. Tinitigan niya si Sinag, ang kanyang mga mata ay madilim at seryoso. Wala na ang CEO ng Monteverde Holdings na kausap niya. Isang dayuhan ang nasa harap niya. Umuwi ka na, Sinag, mariin niyang sabi. Natigilan si Sinag. Ano? Hindi mo ba ako naririnig? May mga obligasyon ka. May reputasyon tayong iniingatan. Hindi mo pwedeng basta na lang. Sinabi kong umuwi ka na. Pag-uulit ni Alon. Ang boses niya ay mas matigas na ngayon. May diin na hindi kailanman narinig ni Sinag mula sa kanya. Sila, sabi ni Alon. Tumingin siya saglit sa mga batang nakakapit sa ina. Ay responsibilidad ko. Ang salitang responsibilidad ay tumama kay Sinag na parang isang malakas na sampal. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagtingin. Tumingin siya kay Liwayway na may matinding pagkasuklam. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Alon. Responsibilidad? Alon, nababaliw ka na ba? Dahil sa babaeng yan, matapos kanyang iwan noon, hahayaan mong sirain niya ang lahat ng pinaghirapan mo? Wala kang alam sa nangyari. Sagot ni Alon, ang panga ay nag-igting. At wala ka nang pakialam doon. Umuwi ka na. Nakita ni Alon ang sakit at galit sa mga mata ni Sinag. Bago ito napalitan ng isang malamig na determinasyon, tumango ito ng dahan-dahan, tila may napagtanto. Fine, sabi nito. Ang boses ay naging kasing lamig ng hangin. Pero tandaan mo to, Alon. Pagsisisihan mo to. Tumalikod si Sinag at naglakad palayo. Ang kanyang perpektong tikas ay hindi nabawasan kahit sa gitna ng ulan. Ngunit alam ni Alon na ang banta na iniwan nito ay mananatili sa hangin. Nang mawala na si Sinag sa kanyang paningin, saka lang nakahinga ng maluwag si Alon. Humarap siya kay Liwayway na nakayuko at hindi makatingin sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang tawag lang. Miguel, sabi niya sa kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant. I need you to do something for me. Cancel the Singapore flight tomorrow morning. Narinig niya ang pag-atubili sa kabilang linya. But sir, the investors. I don't care, putol ni Alon. Scrap the entire week's schedule. Postpone all board meetings. Lahat. Walang ititira. Sir, may problema po ba? Huminga ng malalim si Alon. Tumingin siya sa 3 maliliit na mukha na nakatingala sa kanya. Mga matang puno ng pag-aalinlangan at kaunting pag-asa. Hindi, Miguel. Walang problema. Naramdaman niya ang isang kakaibang ngiti na gumuhit sa kanyang labi. For the first time in a long time, everything's going to be all right. My family needs me. Ibinaba niya ang tawag at ibinulsa ang telepono. Ang desisyon ay ginawa na. Ang unang hakbang ay naisagawa na. Walang atrasan. Halika na, sabi niya kay Liwayway. Ang boses ay mas malumanay na. Ibinigay niya ang isang susi sa kanyang driver. Alam mo na ang gagawin. Tinulungan ni Alon si Liwayway na isakay ang 3 bata sa maluwag na backseat ng sasakyan. Pumasok siya at umupo sa tabi ni Liwayway. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, magkatabi na naman sila. Ang hangin sa pagitan nila ay siksik sa mga alaala at mga hindi nasasabing salita. Tahimik ang buong biyahe. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang pag-iyak ni Hiraya
na dahan-dahang napalitan ng mahimbing na paghinga nang ito ay makatulog sa kandungan ng ina. Pagdating nila sa isang marangyang kondominium sa puso ng syudad, dinala sila ni Alon sa penthouse unit. Ang lugar ay malinis, moderno, at walang bahid ng kahit anong personal na gamit. Ito ang kanyang santuwaryo, ang lugar kung saan siya nagpupunta kapag kailangan niya ng katahimikan. Ngayon, ang katahimikang yon ay babasagin na. Habang iginagala ni Liwayway ang kanyang paningin sa napakalaking lugar, si Alon naman ay abala sa pag-aayos. Kumuha siya ng mga kumot at unan. Nagbukas siya ng ref para tingnan kung anong pwedeng kainin. Sa bawat kilos niya, may bagong sigla, may bagong layunin. Ngunit habang inaayos niya ang isang pansamantalang higaan para sa mga bata sa sala, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na hindi niya pwedeng hindi sagutin. Isang pangalan na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ina. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello, Ma? Ang boses sa kabilang linya ay hindi mainit o nag-aalala. Ito ay malamig, matulis, at puno ng awtoridad. Alon, what is this nonsense I'm hearing from Sinag? May iskandalo ka raw sa ospital? Napasulyap si Alon kay Liwayway na ngayon ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pamilyar na takot. Isang takot na ngayon lang niya naiintindihan. Ang boses ng kanyang ina ay nagpatuloy, walang puwang para sa paliwanag. Sino ang babaeng yan? Kinabukasan, nagising si Alon Monteverde hindi dahil sa malumanay na tunog ng kanyang alarm clock, kundi sa isang sabayang konsyerto ng pag-iyak. Minulat niya ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang isang tananawing hindi niya kailanman nakita sa kanyang perpektong penthouse. Ang malawak na sala, na dati isang testamento ng minimalistang karangyaan, ay para ng binagyo. May mga kumot na nakakalat sa sahig, isang bote ng gatas na natapon sa mamahaling Persian rug, at 3 maliliit na nilalang na sabay-sabay na humihingi ng atensyon. Mama, gutom na po. Hikbi ni Hiraya. Mama, basa po diaper ko. Reklamo ni Tala. Si Diwa naman ay tahimik lang na umiiyak, tila dinadamdam ang kalungkutan ng buong mundo. Si Liwayway, na halatang puyat at pagod, ay nagmamadaling gumigising mula sa sofa kung saan siya nakatulog. Ngunit bago pa man siya makatayo, pinigilan siya ni Alon. Ako na, sabi niya. Isang desisyon na mas madaling sabihin kaysa gawin. Ang sumunod na 2 oras para kay Alon ay mas mahirap pa kaysa sa pag-chair ng isang hostile takeover. Sinubukan niyang magtimpla ng gatas, ngunit napatalsik lang ang mainit na tubig sa kanyang kamay. Nagtangka siyang magpalit ng diaper ni Tala, ngunit sa kalituhan niya ay naibaliktad niya ito na umani ng isang matalinong puna mula sa bata. Daddy, yung may picture po dapat sa harap. Sa sobrang pagkaabala, natapakan niya ang isang laruan na hindi niya alam kung saan nanggaling. At halos madulas siya habang may hawak na bote ng gatas. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang damit ay may bahid ng gatas, at ang kanyang isip, na sanay sa mga numero at kontrata, ay hindi maproseso ang simpleng lohika ng pagiging isang ama. Sa isang sulok, tahimik na nagmamasid si Liwayway. Nakita ni Alon ang isang bahagyang ngiti sa mga labi nito habang pinapanood siyang magpanik. Hindi ito isang nangiti ng pangungutya, kundi isang nangiti na may bahid ng tuwa. Parang isang kislap ng dating Liwayway na nakilala niya. Ang kislap na yon ang nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Kailangan niyang patunayan ang sarili niya. Hindi lang sa mga anak niya, kundi pati na rin sa kanya. Nang sa wakas, ay napakain na niya ang 3. Isa na namang pagsubok ang dumating, ang pagpapatulog. Si Hiraya ay humihikbi pa rin, hinahanap ang init ng yakap ng ina. Umupo si Alon sa sahig, kinandong ang nanginginig na si Hiraya at sinubukang kumanta ng isang lullaby na narinig niya noong bata pa siya.
Twinkle, twinkle, little star. Ang boses niya ay wala sa tono, sintonado at garalgal. Sa halip na makatulog, mas lalo lang napatingin sa kanya ang tatlong bata na para bang nagtatanong kung anong kakaibang tunog ang kanyang ginagawa. Maging si Liwayway ay napahinto sa kanyang ginagawa at sa kabila ng pag-aalala, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Daddy, your voice is broken. Inosenteng puna ni Tala na ikinatawa ng bahagya ni Liwayway. Napahinto si Alon na mula ang kanyang mga tainga. Ang bilyonaryong CEO na kayang magsalita sa harap ng libu-libong investors ay nahiya sa puna ng isang 5 taong gulang na bata. Pasensya na, sabi niya. Mas mahina na ngayon. Hindi na niya itinuloy ang pagkanta. Sa halip niyakap na lang niya si Hiraya at marang hinaplos ang likod nito. Shh! Nandito lang si Daddy. Hindi ka pababayaan ni Daddy. Paulit-ulit niyang ibinulong ang mga salitang yon. Hindi ito isang kanta, kundi isang pangako. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, mas naging epektibo yon kaysa sa sintonadong lullaby. Dahan-dahang huminahon ang paghikbi ni Hiraya. Ang maliliit nitong kamay na kanina'y mahigpit na nakakapit sa damit ni Alon ay unti-unting lumuwag. Hindi nagtagal, ang pag-iyak nito ay napalitan ng mahimbing at pantay na paghinga. Nakatulog na ito sa kanyang mga braso. Isang pakiramdam ng tagumpay ang bumalot kay Alon. Isang pakiramdam na mas matindi pa kaysa sa pagsasara ng 1 bilyong pisong kontrata. Maingat niyang inihiga si Hiraya sa tabi ng mga kapatid nito na nakatingin pa rin sa kanya. Ngayon ay may halong paghanga. Ngumiti siya sa mga ito, isang tunay at pagod na ngiti. Ang sandali ng katahimikan at munting tagumpay ay biglang pinutol ng isang matinis na tunog. Ang doorbell. Nagkatinginan sina Alon at Liwayway. Ang ngiti sa mukha ni Liwayway ay agad na napalitan ng kaba. Alam nila pareho kung sino ang posibleng nasa labas ng pinto. Kumunot ang noo ni Alon. Ayaw niya ng bisita. Ayaw niyang maistorbo ang bagong tuklas na kapayapaan sa magulo niyang mundo. Ngunit tumunog ulit ang doorbell, mas mapilit sa pagkakataong ito. Ako na, sabi ni Alon kay Liwayway na sinanyasan itong manatili sa tabi ng mga bata. Huminga siya ng malalim bago buksan ang pinto. At gaya ng inaasahan, bumungad sa kanya ang perpektong mukha ni Sinag de la Torre. Nakasuot ito ng isang mamahaling cream-colored dress. Ang buhok ay perpektong naka-blow dry. At ang makeup ay walang kapintasan. Para siyang isang fashion magazine na nabigyan ng buhay. At ang unang reaksyon nito ay pandidiri. Ang mga mata ni Sinag ay lumibot sa sala. Mula sa mga nakakalat na kumot sa natapong gatas sa sahig hanggang sa 3 batang nakatingin sa kanya. At sa wakas, kay Liwayway na mabilis na yumuko para kunin ang isang laruan. Good morning, sabi ni Sinag, ngunit ang tono niya ay hindi maganda. I figured you'd be here. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Pumasok ito sa loob na parang pag-aari niya ang lugar. Ang kanyang mga stiletto ay maingat na umiiwas sa mga kalat. I was busy, Sinag. Maikling sagot ni Alon. Isinara ang pinto. Busy? Ngumisi si Sinag, isang nangising hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito kay Liwayway. Tinitingnan ito mula ulo hanggang paa. Ang suot ni Liwayway ay isang luma ngunit malinis na t-shirt at pajama pants. Isang malaking kontrast sa karangyaan ni Sinag. I'm sure you're happy, sabi ni Sinag kay Liwayway. Ang boses ay mahina ngunit puno ng lason. Nakabalik ka na sa buhay na hindi para sa'yo. Narinig ni Alon ang bawat salita. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang bawat salita ay isang direktang sampal, hindi lang kay Liwayway, kundi pati na rin sa kanya. Yumuko lang si Liwayway, nanginginig ang mga kamay abang niyayakap ang mga anak. Hindi siya sumagot. Sanay na siyang maliitin, ngunit hindi napapayag si Alon. Sinag, sabi niya. Ang boses ay bigay
Boss ay biglang naging malamig at mapanganib. Napalingon si Sinag sa kanya, nagulat sa kanyang tono. "That's enough," mariing sabi ni Alon. Lumapit siya at tumayo sa pagitan ni Sinag at ng kanyang pamilya. "Wala kang karapatang pagsalitaan siya ng ganyan." Ito ang unang pagkakataon na tinaasan niya ng boses si Sinag. Ang mukha nito ay nagpakita ng hindi makapaniwalang ekspresyon na agad napalitan ng pagkainis. "Pinagtatanggol mo siya? Alon, ginagawa ko to para sa'yo. Para sa atin. Tignan mo ang lugar na to. Tignan mo ang sarili mo. This isn't you. Pinapababa ka nila sa level nila." "This is me now," matigas na sagot ni Alon. "Kung hindi mo kayang tanggapin yon, mas mabuti pang umalis ka na." Natahimik si Sinag, nasasaktan at napapahiya. Tumingin siyang muli kay Liwayway na may matinding galit bago tumalikod at nagmamartsyang lumabas ng pinto. Isinara ito ng malakas. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Nanginginig pa rin si Liwayway. Si Alon naman ay nakakuyom ang mga kamao. Ang galit ay hindi pa rin humuhupa. Ang katahimikan ay binasag ng isang maliit at inosenteng boses. Si Tala, na kanina patahimik na nagmamasid sa buong pangyayari, ay lumapit at hinila ang laylayan ng pantalon ni Alon. Tumingala ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng purong pagtataka. "Daddy," tanong nito, "is she the bad witch?" Gabi na. Ang ugong ng syudad sa labas ay tila isang malayong alon. Isang paalala ng mundong hindi na nila pansamantalang ginagalawan. Sa loob ng penthouse, ang tanging naghahari ay ang katahimikan. Isang katahimikang binabantayan ng mahihimbing na paghinga ng tatlong anghel na natutulog sa sala. Nakatayo si Liwayway sa balkonahe, nakatingin sa dagat ng mga artipisyal na bituin sa ibaba. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumadampi sa kanyang balat, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng mga nag-uumpugang emosyon sa kanyang dibdib. Sa loob ng isang araw, ang mundong pilit niyang itinayo. Sa loob ng 5 taon ay gumuho. Ang lalaking pilit niyang kinalimutan ay bumalik. Hindi na bilang isang alaala, kundi bilang isang ama na handang gawin ang lahat. Narinig niya ang marahang pagbukas ng sliding glass door. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang presensya pa lang ni Alon ay sapat na para magbago ang hangin sa paligid niya. "Hindi ka pa pala natutulog," sabi nito. Ang boses ay malumanay. Inabot nito sa kanya ang isang mainit na tasa. "Kape! Naalala pa pala nito." "Salamat," mahina niyang sagot. Tinanggap ang tasa. Ang init nito ay gumapang sa kanyang nanlalamig na mga kamay. Sumandal si Alon sa railings, ilang pulgada lang ang layo mula sa kanya. Sa katahimikan, pinanood nila ang mga sasakyang parang mga alitap-tap na gumagalaw sa ibaba. "That was chaos," sabi ni Alon. Isang bahagyang nasangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Pero sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Pagod pero masaya." Hindi napigilan ni Liwayway na mapangiti. "Masasanay ka rin." "Sana nga," sagot ni Alon. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay seryoso sa ilalim ng dilim. "Liway, tungkol kanina? Kay Sinag. Patawarin mo sana siya." Umiling si Liwayway. "Wala yon. Sanay na ako." Ang mga salitang iyon ay tila sumaksak kay Alon. Hindi dapat. Hindi ka dapat masanay sa ganoon. Isang mas matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig lang ay ang hangin na humuhuni. Alam mo ba, muling pagsasalita ni Alon, ang boses ay halos pabulong na. "Nung nawala ka, para akong nabaliw." Sumikip ang dibdib ni Liwayway. Ayaw niyang pakinggan. Ngunit wala siyang lakas para pigilan ito. "I searched for you everywhere, Liway. Binalikan ko lahat ng lugar na pinuntahan natin. Pinuntahan ko yung probinsya ninyo.
Pero sabi ng mga kapitbahay nyo, lumipat na raw kayo at walang nakakaalam kung saan. I hired private investigators. Ginalugad nila ang buong Pilipinas. It's like you vanished from the face of the earth. Walang bakas, walang kahit anong palatandaan. Tumingin si Alon sa malayo. Ang mga mata ay tila nakatingin sa isang masakit na nakaraan. May mga gabi na hindi ako makatulog. Iniisip kung anong nangyari sa'yo. Kung galit ka ba sa'kin? Kung may nagawa ba akong mali? Kung ligtas ka lang ba? Bawat salita niya ay isang patak ng asido na tumutulo sa puso ni Liwayway. Ang bigat ng kasalanan ay halos magpabuwal sa kanya. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang isigaw na hindi niya ginustong umalis, na napilitan lang siya. Ngunit ang imahe ng malamig na mga mata ni Corazon Monteverde at ang banta nito sa kanyang pamilya ay muling sumagi sa kanyang isipan. Akala ko hindi na kita makikita. Pagpapatuloy ni Alon. Dahan-dahan, lumapit ito sa kanya. Ang init ng katawan nito ay nararamdaman na niya. Ang kamay nito na nakapatong sa railings ay gumapang hanggang sa ang dulo ng mga daliri nito ay dumampi sa dulo ng mga daliri niya. Isang pamilyar na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Liwayway. Isang kislap na akala niya ay matagal nang namatay. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang gumuho. At sa sandali ng kahinaang iyon, habang ang mga alaala ng kanilang pag-ibig ay bumabalot sa kanila, itinanong ni Alon ang tanong na 5 taon niyang kinatakutan. Bakit ka umalis, Liway? Ang boses niya ay basag, puno ng sakit at pagkalito na naipon sa loob ng 5 taon. Anong nagawa ko? Ang tanong ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Liwayway sa katotohanan. Agad niyang binawi ang kanyang kamay. Ang init na naramdaman niya kanina ay napalitan ng nagyayeyelong takot. Nakita niyang muli ang mukha ni Corazon sa kanyang isipan. Ang banta, ang kapangyarihan. Umiling siya, hindi makatingin ng diretso kay Alon. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Wala kang kasalanan, Alon, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Then why? Pagpilit ni Alon. Just tell me why. I deserve to know. Umiling lang si Liwayway. Ang mga luha ay nagsimula nang tumulo sa kanyang mga pisngi. Hindi mo maiintindihan. Then make me understand. Git ni Alon. Ang boses ay puno ng desperasyon. Hindi ko kaya, Alon. Pakiusap, wag na nating pag-usapan. Pakiusap niya, ang kanyang paghinga ay nagiging mababaw. Tumalikod siya, handa nang tumakbo papasok, handang takasan na naman ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone na nasa bulsa ng kanyang pantalon. Isang tunog na pumutol sa tensyonadong katahimikan. Kinapa niya ito at inilabas. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Nagtataka. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat, ngunit sapat na yon para mapawi ang lahat ng dugo sa kanyang mukha. Alam kong kasama mo siya. Huwag kang magkakamaling magsalita. Nabitawan ni Liwayway ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sahig ng balkonahe na may malakas na kalabog. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Ang kanyang paghinga ay tuluyan ng nawala. Ang hangin sa paligid niya ay biglang naging napakabigat na para bang may isang taong nakatayo sa likod niya, nagmamasid, nagbabanta. Nalaman na niya. Alam na ni Corazon at ang laro ay nagsimula na ulit. Kinailangan ni Alon na iwan ang penthouse. Ang desisyon ay kasing bigat ng isang angkla na humihila sa kanya pababa. Pagkatapos ng gabi sa balkonahe, pagkatapos makita ang purong takot sa mga mata ni Liwayway nang mabitawan nito ang telepono, alam niyang hindi na ito simpleng usapin ng pagiging ama. May panganib.
Isang panganib na hindi pa niya lubos na naiintindihan, ngunit nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. At para maprotektahan sila, kailangan niyang tiyakin na ang kanyang kaharian, ang Monteverde Holdings, ay matatag. Nagpaalam siya sa 3 antuking bata na may isang halik sa noo ng bawat isa. Ang lambot ng kanilang balat at ang amoy ng kanilang pagka-inosente ay naiwan sa kanya habang bumababa siya sa elevator. Isang ngiti ang ibinigay sa kanya ni Liwayway. Isang pilit na ngiti na hindi umabot sa mga mata nitong balisa. Ang imaheng yon ang naging gasolina niya. Pagpasok niya sa lobby ng Monteverde Holdings, ang mundo ay bumalik sa dati nitong ayos. Ang mga empleyado ay yumuyuko sa kanyang pagdaan. Ang hangin ay amoy kapangyarihan at pera. Ang bawat sulok ng gusaling iyon ay isang paalala ng buhay na itinayo niya. Isang buhay ng kontrol, disiplina at walang puwang para sa pagkakamali. Ngunit sa unang pagkakataon, ang lahat ng yon ay tila hungkag. Ang palasyong ito ay malamig at walang buhay kumpara sa magulo at maingay na penthouse. Mr. Monteverde, the board is waiting. They are very concerned about the cancelled trip to Singapore. Bati sa kanya ng kanyang assistant na si Miguel, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Let them wait. Malamig na sagot ni Alon. Naglalakad patungo sa conference room sa dulo ng pasilyo. Kailangan niyang tapusin ito. Kailangan niyang pakalmahin ang mga buwitre sa board para makabalik siya agad sa kanyang tunay na mundo, sa kanyang pamilya. Habang papalapit siya sa dulo ng mahabang pasilyo na nalalatagan ng mamahaling carpet, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa isa sa mga opisina sa gilid. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Boses ni Sinag. Huminto si Alon. Ang unang instinct niya ay magpatuloy. Ayaw niya ng isa na namang komprontasyon. Ngunit may narinig siyang isang pangalan na nagpatigil sa kanyang mga paa. Opo, tita. I understand your frustration. Pero kailangan nating mag-ingat ngayon. Tita? Iisa lang ang tinatawag ni Sinag na tita nang may ganoong paggalang at pag-aalala. Ang ina niya. Si Corazon. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Alon. Itinulak siya ng isang hindi maipaliwanag na puwersa na manatili sa kinatatayuan, nakatago sa gilid ng pader at makinig. He's not himself, tita. Pagpapatuloy ni Sinag, ang boses nito ay puno ng pagkainis. That woman, she's poisoning his mind. At ang mga bata, they are a complication. Pero ginagawan ko na po ng paraan. I'm trying to remind him of his obligations, of us. Nakinig lang si Alon, ang kanyang panga ay nag-umpisang mag-igting. Natural lang na magsumbong si Sinag sa ina niya. Ito ang inaasahan niya. Ngunit ang mga sumunod na salita ni Sinag ang nagpabagsak sa sahig na kinatatayuan ni Alon. Don't worry, tita. I'm handling it. Sabi ni Sinag. Ang boses ay bumaba, naging isang mapanganib na bulong. Gagawin ko ang lahat para mawala ulit ang babaeng yan sa buhay ni Alon. Mawala. Ulit. Ang dalawang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Alon na parang isang putok ng baril. Hindi lang mawala, kundi mawala ulit. Ang salitang ulit ay isang pag-amin, isang patunay na may alam siya sa unang pagkawala. Na hindi ito isang pagkakataon. Biglang bumalik ang lahat. Ang mga piraso ng palaisipan na hindi niya maintindihan noon ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakapangilabot na larawan. Ang aksidenteng pagbanggit ni Sinag sa paboritong restaurant ni Liwayway 5 taon na ang nakalipas, na humantong sa isang masakit na pag-aaway nila ni Alon dahil sa pagseselos nito. Ang nagkataon lang na pagpunta ni Sinag sa ospital, ilang minuto lang matapos niyang patayin ang tawag nito. Paano nito nalaman kung nasaan siya? Ang mga salitang sinabi nito sa penthouse?
nakabalik ka na sa buhay na hindi para sa'yo. Hindi iyon isang simpleng pang-iinsulto. Iyon ay isang pagbabanta mula sa isang taong may alam. Ang babaeng inakala niyang biktima rin ng sitwasyon, ang babaeng pinangakuan niya ng isang perpektong kinabukasan, ay hindi isang biktima. Isa siyang kasabwat, isang ahas na matagal nang natutulog sa kanyang tabi. Ang pagtataksil ay mas malalim, mas masakit kaysa sa inaakala niya. Hindi lang ito tungkol sa selos. Ito ay tungkol sa isang matagal nang pinlanong panloloko. Ang paghinga ni Alon ay naging mababaw. Ang ugong sa kanyang tainga ay mas malakas pa kaysa sa boses ni Sinag. Ang galit na naramdaman niya sa penthouse ay wala kumpara sa nagyayelok. Kayelong puot na gumagapang ngayon sa kanyang mga ugat. Narinig niya ang pagtatapos ng usapan. "Okay, tita. I'll update you. Bye." Ang mahinang pag-click ng telepono ang gumising sa kanya mula sa kanyang pagkakatulala. Pagkatapos ng ilang segundo, lumabas si Sinag sa opisina. Isang malungkot, ngunit determinadong ekspresyon ang nasa mukha. Isang maskarang isinuot niya para sa mundo. Ngunit ang maskarang iyon ay gumuho nang mag-angat siya ng tingin at makita si Alon na nakatayo sa pasilyo. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat na agad napalitan ng purong takot. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Si Alon ay hindi gumalaw. Tinitigan lang niya ito. Ngunit ang mga mata niya ay hindi na ang mga mata ng lalaking minahal nito. Ang mga iyon ay madilim, walang emosyon, at puno ng isang bagay na mas masahol pa sa galit. Isang bagay na malapit sa pagkasuklam. Dahan-dahan, humakbang si Alon palapit. Bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Humakbang paatras si Sinag, napasandal sa pader. Walang matakbuhan. Pumasok si Alon sa opisina kung saan ito nanggaling. Hinawakan niya ang pinto. At sa isang marahas na kilos, isinara niya ito ng malakas. Ang dagundong ng pagsara ng pinto ay umaling-awngaw sa buong pasilyo. Nasa loob na sila. Silang dalawa lang. Tumalikod si Alon at humarap kay Sinag na ngayon ay nanginginig na sa isang sulok. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Ang boses niya, nang sa wakas ay nagsalita siya, ay kalmado. Isang nakakatakot na kalmado. "Ulitin mo ang sinabi mo, Sinag." Ang nakakabinging katahimikan sa loob ng opisina ay mas mabigat kaysa sa kahit anong sigaw. Si Sinag ay napasandal sa pader. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Ang kanyang paghinga ay mababaw at putol-putol. Ang Alon na nasa harap niya ngayon ay hindi ang lalaking kilala niya. Ang init at pagmamahal sa mga mata nito ay ganap nang naglaho, napalitan ng isang malamig at patay na kawalan. "Alon, anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan." Utal-utal niyang sabi. Ang unang linya ng depensa, pagkakaila. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Alon. "Huwag na tayong maglokohan, Sinag. Narinig ko ang lahat. Ang usapan ninyo ng ina ko." Ang pagkumpirmang yon, ang tuluyang nagpaguho sa depensa ni Sinag. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng desperasyon. Tumulo ang mga luha, isang pamilyar na sandata na palagi niyang ginagamit. "Darling, please let me explain." Umiiyak niyang sabi, sinusubukang lumapit para hawakan ang braso ni Alon. "Ginawa ko lang yon dahil mahal na mahal kita. Natatakot akong mawala ka sa akin." Umatras si Alon na para bang ang pagdampi nito ay isang lason. "Mahal?" Ang salita ay lumabas sa kanyang bibig na puno ng pagkasuklam. Tinitigan niya ito. Ang kanyang mga mata ay parang isang matalim na kutsilyo. Hinihiwa ang bawat kasinungalingan. "Tinulungan mong itago sa akin ang mga anak ko sa loob ng 5 taon. Hinayaan mo akong magdusa sa pag-iisip kung anong nangyari sa kanya. Hinayaan mo akong maniwala sa isang kasinungalingan habang ikaw at ang ina ko
ay nagpapalakpakan sa likod ko at tinatawag mo yang pag-ibig? Hindi mo naiintindihan. Sigaw ni Sinag. Ang kanyang pag-iyak ay naging mas malakas, mas hysterical. Para sa iyo ang lahat ng ito. Para sa kinabukasan natin. Siya, isa lang siyang pagkakamali sa nakaraan mo. Isang balakid. Tinutulungan lang kitang ayusin ang buhay mo. Ayusin ang buhay ko? Tumawa si Alon, isang tawang walang bahid ng saya. Isang tawang puno ng pait. Sinira ninyo ang buhay ko. Sinira ninyo ang buhay niya. At ang pinakamasaklap sa lahat, ninakaw ninyo ang 5 taon na dapat sana ay kasama ko ang mga anak ko. Di lumuhod si Sinag, niyakap ang mga binti ni Alon, isang huling desperadong kilos. Patawarin mo ako, Alon. Please, ibibigay ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang akong iwan. Tumingin si Alon sa babaeng nakaluhod sa kanyang paanan. Ang dating paghanga at pagmamahal na naramdaman niya para dito ay napalitan ng wala, kundi awa at pandidiri. Dahan-dahan, yumuko siya. Hindi para aluhin ito, kundi para maging magka-level sila. Pag-ibig, bulong niya, ang bawat salita ay may bigat at diin. You call this love? This is obsession. This is sickness. At tapos na ako. Itinayo niya ito ng marahan, ngunit may puwersa. Hinawakan niya ito sa siko at kinaladkad palabas ng opisina. Alon, no. Please. Pagmamakaawa nito, ngunit hindi na siya nakinig. Binuksan niya ang pinto at walang seremonyang itinulak ito palabas sa pasilyo, sa harap ng ilang empleyadong napahinto at nagulat sa kanilang nasasaksihan. Get out! Marian niyang utos. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Get out of my office. Get out of this building. At kung makita ko pa ang pagmumukha mo sa kahit saang pag-aari ko, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. Pagkatapos ay isinara niyang muli ang pinto. Iniwan si Sinag na umiiyak at napapahiya sa labas. Sumandal si Alon sa pinto. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit na ngayon lang humuhupa. Pinalitan ito ng isang nakakamanhid na pagod. At sa ilalim ng pagod na yon, isang mas malalim na damdamin ang lumitaw. Pagsisisi. Pagsisisi, hindi para kay Sinag, kundi para sa sarili niya. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya hinayaang malinlang siya ng ganito katagal? Habang siya ay nabubuhay sa isang perpektong kasinungalingan, si Liliwayway ay mag-isang pinalalaki ang kanilang mga anak. Mag-isang hinaharap ang lahat ng pagsubok. Habang siya ay natutulog sa tabi ng isang ahas, si Liwayway ay ginagawa ang lahat para protektahan ang 3 batang dapat sana ay pareho nilang inaalagaan. Ang bigat ng katotohanang iyon ay halos magpabuwal sa kanya. Hindi na siya pumasok sa board meeting. Wala na siyang pakialam sa Singapore o sa mga investors. Tumawag siya kay Miguel, handle it. Iyon lang ang sinabi niya bago bumaba at sumakay sa kanyang sasakyan. Ang biyahe pabalik sa penthouse, ang pinakamahabang biyahe sa buhay niya. Bawat gusaling madaanan niya, bawat kotseng makasabay niya, ay tila bahagi ng isang mundong hindi na niya kinabibilangan. Ang tanging gusto lang niya ay makabalik. Makabalik sa gulo, makabalik sa ingay, makabalik sa kanila. Pagbukas niya ng pinto ng penthouse, isang tanawin ang bumungad sa kanya. Sa gitna ng sala, sa ibabaw ng kumot na nagsisilbing kanilang palaruan, nakaupo si Liwayway. Binabasahan niya ng libro ang 3 bata. Ang boses niya ay malambing. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Si Tala ay seryosong nakikinig. Si Diwa ay nakasandal sa balikat ng ina, habang si Hiraya ay abala sa paglalaro sa buhok ni Liwayway. Walang karangyaan, walang perpeksyon, ngunit may kapayapaan. Isang tunay na kapayapaan na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera niya sa mundo. Ito ang tahanan. Naramdaman ni Liwayway ang kanyang presensya at nag-angat ito ng tingin. Nakita nito ang pagod at sakit sa kanyang mga mata.
Walang tanong. Isang tingin lang ng pag-unawa at pag-aalala. Dahan-dahang lumapit si Alon. Nilagpasan niya ang mga bata at lumuhod sa harap ni Liwayway. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Walang salita ang sapat para ipahayag ang bigat ng kanyang pagsisisi. Kaya ginawa niya ang tanging bagay na alam niyang gawin. Niyakap niya ito. Hindi ito isang yakap ng pagnanasa o ng romantikong pag-ibig. Ito ay isang yakap ng isang taong wasak. Isang yakap na humihingi ng tawad. Isang yakap na nagsasabing, nandito na ako, hindi na ako aalis. Naramdaman niyang nanigas saglit si Liwayway sa gulat bago ito dahan-dahang gumanti ng yakap. Isinubsob ni Alon ang kanyang mukha sa balikat nito. Nilanghap ang amoy ng pagiging simple at totoo. Patawarin mo ako, bulong niya. Ang boses ay basag at puno ng emosyon na matagal niyang itinago. Sa lahat-lahat, patawarin mo ako. Naramdaman niya ang pagtango ni Liwayway. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang munting mundo, naramdaman ni Alon ang isang kislap ng pag-asa. Marahil, kaya pa nilang ayusin. Marahil, mayroon pa silang pagkakataon. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay biglang nawasak. Isang malakas at mapilit na pag-doorbell ang umalingaw-ngaw sa buong penthouse. Sinundan pa ng isa at isa pa. Nagkatinginan sila ni Liwayway. Ang pag-asa sa kanilang mga mata ay napalitan ng pangamba. Dahan-dahang tumayo si Alon at sumilip sa video intercom. Nagyelo ang dugo sa kanyang mga ugat. Sa screen, nakita niya ang mukha ng kanyang ina, si Corazon Monteverde. Ang mukha nito ay walang emosyon, matigas na parang marmol. At sa magkabilang gilid nito, nakatayo ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit. May dalang mga itim na briefcase, ang mga abogado niya. Ang yakap ni Alon ay isang mainit na kanlungan sa gitna ng bagyo. Sa loob ng ilang saglit, naniwala si Liwayway na marahil, sa pagkakataong ito, magiging maayos ang lahat. Ngunit ang pagdating ni Corazon Monteverde ay parang isang bugso ng nagyeyelong hangin na pumasok at pinatay ang lahat ng natitirang init. Pinuksan ni Alon ang pinto. Si Corazon ay pumasok na parang isang reyna na dumadalaw sa teritoryo ng mga hamak na alipin. Ang kanyang damit ay simple, ngunit eleganteng-eleganteng. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos sa isang pusod. At ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na kontrol. Sa likod niya, ang dalawang abogado ay parang mga anino. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Ang kanilang presensya ay nagpapahiwatig ng panganib. Well, sabi ni Corazon, ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin kay Alon, kundi diretso kay Liwayway. Nilibot niya ng tingin ang sala, ang mga kumot, ang mga laruan, ang tatlong bata na ngayon ay nagtatago sa likod ng kanilang ina. Isang bahagyang pag-asim ng kanyang labi ang tanging reaksyon niya. Nagkakasiyahan pala kayo dito. Ma, anong ginagawa niyo dito? Galit na tanong ni Alon, hinarangan ang daan ng ina. Ngunit si Corazon ay umarte na parang hindi niya ito narinig. Dire-diretso itong lumakad palapit kay Liwayway na napaatras hanggang sa mapasandal sa pader. Ang mga bata ay mahigpit na yumakap sa kanyang mga binti. Nararamdaman ang tensyon sa hangin. 5 taon, simula ni Corazon. Ang boses ay mahinahon, ngunit bawat salita ay parang yelo. 5 taon kitang hinayaang mamuhay ng tahimik. Akala ko, sapat na ang leksyon na ibinigay ko sa'yo para matuto kang lumugar. Nanginginig ang buong katawan ni Liwayway. Ang mga alaala ay bumalik na parang isang masamang panaginip. Hindi niyo alam ang pinagsasabi niyo, ma, sigaw ni Alon. Sa wakas, binalingan ni Corazon ang kanyang anak. Manahimik ka, Alon. Hindi mo alam ang buong kwento. Muli siyang humarap kay Liwayway. O baka naman gusto mong ikwento ko sa kanya? Gusto mo bang malaman niya kung gaano kakadaling napakiusapan noon?
Tumingin si Corazon kay Alon. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Naaalala mo ba ang maliit na karinderya ng nanay mo sa probinsya, Liwayway? Kawawa naman, nag-iipon para mapagamot ang asawa niya. At ang tatay mo, napakaraming utang. Isang maling galaw ko lang noon, isang tawag lang sa mga koneksyon ko. At ang buong pamilya mo ay babagsak sa lusak na hindi na nila kailanman maahon. Bawat salita ay isang sampal. Isang paglalantad sa kahinaan ni Liwayway sa harap ng lalaking gusto niyang protektahan. Nakita ni Liwayway ang pagbabago sa mukha ni Alon mula sa galit, naging pagkalito, hanggang sa isang masakit na pag-unawa. Sa wakas, naiintindihan na niya. Ginawa niyo yon? Basag ang boses ni Alon, hindi makapaniwala. You threatened her family? I did what was necessary. Walang emosyong sagot ni Corazon. Para protektahan ang pangalan natin, ang pamilya natin. Isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan dahil mas pinipili mo ang putik kaysa sa ginto. Huminga ng malalim si Corazon na para bang tapos na ang introduksyon at ngayon ay sisimulan na ang totoong pakay niya. Sumenya siya sa isa sa mga abogado. Naglakad papalapit ang abogado at inilapag ang briefcase nito sa coffee table. Binuksan niya ito at naglabas ng isang makapal na folder. Dahil sa iyong katigasan ng ulo, pagpapatuloy ni Corazon, ang tingin ay muling ibinalik kay Liwayway. Napilitan akong gumawa ng mas matinding hakbang. Ibinuklat ng abogado ang folder. Mga litrato, mga dokumento. Mayroon kaming mga litrato ng dati mong tinitirhan. Isang mapanganib at maruming lugar na hindi angkop para sa pagpapalaki ng mga bata. Sabi ng abogado, ang boses ay parang makina. Mayroon kaming kopya ng iyong bank accounts na nagpapatunay na wala kang sapat na kakayahang pinansyal para suportahan sila. Mayroon din kaming sinumpaang salaysay mula sa dati mong kapitbahay na nagsasabing madalas mong iwanan ng mga bata nang walang nagbabantay. Kasinungalingan, sigaw ni Liwayway. Sa unang pagkakataon ay nakahanap ng boses. Hindi totoo yan. Sa korte, Liwayway, malamig na sabi ni Corazon. Ang katotohanan ay kung ano ang kayang patunayan ng ebidensya. At mayroon akong sapat na ebidensya para ipakita sa buong mundo na ikaw ay isang pabayang ina. Isang ina na hindi karapat-dapat sa mga anak niya. Tumingin si Corazon sa tatlong bata na takot na nakayakap kay Liwayway. Ang mga mata niya ay walang bahid ng pagmamahal ng isang lola. Ang tanging nakikita lang ni Liwayway ay isang malamig na pagtatasa. They are Monteverdes, deklara niya. Dugo at laman sila ng pamilyang ito. Hindi sila palalakihin sa dumi. Hindi sila palalakihin ng isang katulad mo. Ang bawat salita ay isang patalim na bumaon. Nang malalim sa puso ni Liwayway, pinipiga ang lahat ng pag-asa. Ito na ang katapusan. Nahuli na siya sa bitag. So, here is my ultimatum. Sabi ni Corazon, ang kanyang boses ay naging pangwakas. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng perang kakailanganin mo. 10 milyon, 20 milyon. Sabihin mo lang ang presyo mo. Kunin mo ang pera, kunin mo ang mga bata, at maglaho kayo. Pumunta kayo sa ibang bansa. Huwag na kayong magpapakita pa kahit kailan. Iyan ang unang pagpipilian. Hindi niya gagawin yan. Sabat ni Alon, ang galit ay nasa sukdulan na. Lalabanan kita, ma. Sa korte, kahit sa impyerno. Isang malamig na tawa ang kumawala kay Corazon. Huwag kang mag-alala, Alon. Inihanda ko na rin ang pangalawang pagpipilian. Tumingin siyang muli kay Liwayway. Ang mga mata ay nangungutya. Oo, maaari kang lumaban. Pumasok ka sa isang magastos at madugong legal battle na wala kang pag-asang ipanalo. Sisirain ko ang pangalan mo. Ipapakita ko sa buong mundo kung gaano ka kawalang kwentang ina. At sa huli,
kukunin ko pa rin ang mga bata at sisiguraduhin kong hindi mo na sila makikita pa kahit kailan. Tumayo si Corazon ng tuwid. Inayos ang kanyang damit. Tapos na ang kanyang pakay. Hindi ko ito ipinipilit sa iyo, Alon. Ipinipilit ko ito sa kanya, sabi niya. Idinuro si Liwayway. Lumakad siya patungo sa pinto. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Liwayway na ngayon ay umiiyak na ng walang tunog. Ang mukha ay basang-basa sa luha ng kawalan ng pag-asa. You have 24 hours to decide, Liwayway, ang kinabukasan ng pamilya mo o ang mga batang ito. Ang pagsara ng pinto ay nag-iwan ng isang katahimikang mas malakas pa sa sigaw. Ang banta ni Corazon ay nanatili sa hangin, isang lason na unti-unting pumapatay sa lahat ng pag-asa sa loob ng penthouse. Nakatayo lang si Alon sa gitna ng sala, hindi gumagalaw. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom nang napakahigpit na namumuti na ang mga ito. Naririnig niya ang mahihinang hikbi ng kanyang mga anak. Ang takot sa kanilang mga boses ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang katahimikan ni Liwayway. Nakaupo ito sa sahig, yakap-yakap ang tatlong bata. Ang tingin ay blanko, nakatuon sa isang lugar na walang nakakaalam. Para siyang isang estatwang nabasag, pilit na pinagdudugtong ang mga piraso para protektahan ang mga nasa loob niya. Wala nang luha. Ang natira na lang ay isang malalim at nakakamanhid na kawalan. Isang mabangis na galit ang kumulo sa loob ni Alon. Isang galit na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Galit sa kanyang ina. Galit sa sistema. Ngunit higit sa lahat, galit sa sarili niya. Paano niya nagawang maging ganito kawalang kapangyarihan? Siya, si Alon Monteverde, ang lalaking kayang magpayanig ng stock market sa isang tawag lang. Ang lalaking kinatatakutan sa boardroom. Ngunit sa harap ng sarili niyang ina, sa loob ng sarili niyang tahanan, isa siyang talunan. Ang pera niya, ang kapangyarihan niya, lahat ng yon ay walang silbi. Ginamit ng ina niya ang mismong mga sandata niya laban sa kanya. Boom! Isang malakas at mapurol na tunog ang umalingaw-ngaw. Sinuntok ni Alon ang pader. Ang sakit na gumapang sa kanyang mga buko ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Isang beses pa. Boom! Hanggang sa manghina ang kanyang mga tuhod at napasandal siya sa pader. Ang paghinga ay mabigat at pagod. Wala siyang magawa. Ito ang katotohanan. Kayang bilhin ng kanyang ina ang pinakamagagaling na abogado. Kayang manipulahin ang media. Kayang gumawa ng mga kasinungalingan at gawin itong katotohanan. Anong laban nila? Anong laban ni Liwayway? Ang isang mahinang kaluskos ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nakita niya si Liwayway na dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga kilos ay parang sa isang robot. Mechanical, walang buhay. Kinuha niya ang isang maliit na bag na dala nila mula sa ospital at nagsimulang ilagay sa loob ang ilang damit ng mga bata. Isang pares ng medyas, isang maliit na t-shirt, isang laruang hawak-hawak ni Hiraya kanina. Anong ginagawa mo? Tanong ni Alon. Ang boses ay paos. Hindi lumingon si Liwayway. Inaayos ko ang mga gamit nila. Mahina niyang sagot. Ang boses ay walang emosyon. Para saan? Aalis na kami, Alon. Ang mga salitang yun ay tumama kay Alon na parang isang malakas na sampal. Tumayo siya at lumapit dito. Hindi kayo aalis. Sa wakas ay humarap si Liwayway sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng isang nakakapangilabot na kalmadong pagtanggap. Ito lang ang paraan, Alon. Ito na ang huling barahan niya at wala na tayong pwedeng gawin. Mayroon, lalaban tayo. Kukuha ako ng mas magagaling na abogado. Para saan? Putol ni Liwayway. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi.
Para panoorin kong sirain niya ako sa harap ng buong mundo? Para marinig ng mga anak ko ang lahat ng kasinungalingan na ibabato niya sa akin? Natalo na ako sa larong ito. 5 taon na ang nakalipas, Alon. Natalo na ako bago pa man ito magsimula. Tumulo ang mga luha mula sa mga mata niyang kanina'y tuyo. Mas gugustuhin ko pang maglaho na lang kami kaysa makita kong kunin niya sila mula sa akin sa harap ng maraming tao. Hindi ko kaya. Ipinagpatuloy niya ang pag-aayos ng gamit. Bawat damit na inilalagay niya sa bag ay isang simbolo ng kanyang pagsuko. Isang puting bandila sa gitna ng digmaang hindi pa nasisimulan, at habang pinapanood ni Alon ang babaeng mahal niya na unti-unting sumusuko, habang nakikita niya ang pag-asa na tuluyang namamatay sa mga mata nito, isang bagay ang nagbago sa loob niya. Ang nag-aalab na galit ay biglang lumamig at naging isang matigas at matalim na bagay. Naging determinasyon. Tama si Liwayway. Sa laro ng kanyang ina, sa loob ng korte, sa mundo ng pera at kapangyarihan, talo na sila. Kaya kailangan nilang baguhin ang laro. Mabilis siyang lumapit at hinawakan ang mga kamay ni Liwayway. Pinipigilan ito sa pag-aayos. Ang balat nito ay malamig na parang yelo. "Liway, makinig ka sa akin," sabi niya. Ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na hindi pa nito narinig mula sa kanya. Hinawakan niya ang mukha nito. Pinilit itong tumingin sa kanyang mga mata. "Oo, natalo ka noon. Dahil mag-isa ka. Dahil hindi ko alam. Dahil wala ako sa tabi mo." Huminga siya ng malalim. "Pero nandito na ako ngayon. Alon, huli na ang Hindi," mariin niyang sabi. Ang salita ay puno ng kapangyarihan at katiyakan. "Hindi na ngayon. This time lalaban tayo." "Paano?" Basag ang boses ni Liwayway. "Paano tayo lalaban sa isang halimaw na kayang kontrolin ang lahat?" Isang ideya ang biglang nabuo sa isip ni Alon. Isang ideya na napakadelikado, napakadesperado, na ito na marahil ang tanging pag-asa nila. Ang pinakamalaking sandata ng kanyang ina ay ang reputasyon ng pamilya Monteverde, ang imahe ng pagiging perpekto at makapangyarihan. Ang pinakamalaking sandata niya rin, ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Binitawan ni Alon si Liwayway at naglakad patungo sa kanyang telepono na nakapatong sa mesa. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng isang desisyong hindi na mababawi pa. Kinuha niya ang telepono. Nag-scroll siya sa kanyang mga contact, nilagpasan ang mga numero ng mga CEO, senador at mga bilyonaryo. Hinanap niya ang isang pangalan, isang sikat na broadcast journalist, isang babaeng kilala sa kanyang integridad, isang taong hindi kayang bilhin o takutin. Pinindot niya ang call button. Tumingin siya kay Liwayway na nakatingin sa kanya. Ang muka ay puno ng pagkalito at takot. Ngumiti si Alon, isang ngiting hindi masaya, kundi isang ngiti ng isang sundalong papasok sa kanyang huling laban. Pagkatapos ng 2 ring, sumagot ang nasa kabilang linya. "Hello?" "Cecilia, it's Alon Monteverde," sabi niya. Ang boses ay kalmado at kontrolado. "I need to book an exclusive interview. Live, as soon as possible." May sandaling katahimikan sa kabilang linya. "An exclusive? Mr. Monteverde, this is highly unusual. Tungkol saan ito?" Tumingin si Alon sa mga anak niya na ngayon ay tahimik na nakatingin sa kanya. Tumingin siya kay Liwayway, sa babaeng sinira ng mga kasinungalingan. "It's time to tell the world the truth about my mother." Ang studio ng telebisyon ay malamig at tahimik, isang uri ng katahimikan na nagbabadya ng isang paparating na bagyo. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang ugong ng mga ilaw at ang pabilis na tibok ng puso ni Alon. Nakaupo siya sa isang komportabling silya sa harap ni Cecilia de Vega, ang pinakarespetadong mamamahayag sa bansa.
Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Sa isang maliit na monitor sa gilid, nakikita niya ang isang live feed mula sa green room. Nandoon si Liwayway, nakaupo sa isang sofa. Ang tatlong bata ay payapang naglalaro sa sahig sa harap niya. Sina Tala, Hiraya at Diwa. Sila ang dahilan kung bakit siya narito. Sila ang kanyang lakas. Tumayo si Liwayway mula sa sofa at lumapit sa kamera sa monitor na para bang alam niyang nakatingin si Alon. Hindi ito nagsalita. Ngumiti lang ito. Isang maliit, nanginginig na ngiti na puno ng takot. Ngunit sa ilalim nito ay may tiwala. Isang tiwalang ibinibigay nito sa kanya ng buong buo. Ang nangiting iyon ang nagpapatatag sa kanyang determinasyon. Okay, Mr. Monteverde, are you ready? Tanong ni Cecilia. Ang boses ay profesional, ngunit may bahid ng kuryosidad. Huminga ng malalim si Alon. Eto na, walang atrasan. I'm ready. We are live in 5, 4, 3. Ang pamilyar na jingle ng news program ay umire at pagkatapos ay ang seryosong mukha ni Cecilia ang bumungad sa milyon-milyong telebisyon sa buong bansa. Magandang gabi, Pilipinas. Ang ating panauhin ngayong gabi ay isang taong bibihirang makita sa harap ng kamera. Isang tao na mas kilala sa mundo ng negosyo kaysa sa mundo ng telebisyon. Siya po ang CEO ng Monteverde Holdings, Mr. Alon Monteverde. Ang kamera ay lumipat kay Alon. Ngumiti siya, isang formal na ngiti na libo-libong beses na niyang ginawa sa harap ng mga business partners. Good evening, Cecilia. Thank you for having me. Mr. Monteverde, simula ni Cecilia. Ang inyong pagtawag para sa isang live at eksklusibong panayam ay ikinagulat ng lahat. Maraming espekulasyon. Mayroon daw malaking announcement tungkol sa Monteverde Holdings. Mayroon daw bagong international partnership. Ano po ba talaga ang dahilan ng inyong biglaang paglabas? Tumingin si Alon diretso sa kamera. Sa lente nito, hindi niya nakikita ang milyon-milyong estranghero. Ang nakikita niya ay ang kanyang ina, na tiyak ay nanonood ngayon. Ang mukha ay puno ng pagtataka at pag-aalala. Cecilia, simula niya, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Wala akong anumang business announcement na gagawin ngayong gabi. Nandito ako hindi bilang CEO ng Monteverde Holdings. Nandito ako bilang isang tao, bilang isang ama. Ang salitang ama ay nagdulot ng isang mahinang bulungan mula sa mga staff sa studio. Maging si Cecilia ay bahagyang nagulat. 5 taon na ang nakalipas. Pagpapatuloy ni Alon, may isang babaeng minahal ako ng higit sa aking buhay. Ang pangalan niya ay Liwayway. Simple lang ang buhay niya, malayo sa karangyaan na kinalakihan ko. Ngunit sa kanya ko natagpuan ang isang kaligayahang hindi kayang bilhin ng pera. Ang kanyang mga mata ay lumipat sa monitor kung saan naroroon si Liwayway. Nakita niyang itinakip nito ang bibig. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa mga mata nito. Ngunit isang araw, bigla na lang siyang nawala. Walang paalam, walang paliwanag. Sa loob ng 5 taon, dinala ko ang sakit at ang tanong kung bakit. Sa loob ng 5 taon, pinaniwalaan ko na ako ang may kasalanan, na marahil ay hindi ako sapat. At ilang araw lang ang nakalipas, muli kaming pinagtagpo ng tadhana. At sa aming muling pagkikita, nalaman ko ang isang katotohanang mas masakit pa sa kanyang pag-alis. Nalaman ko na sa kanyang pagkawala, hindi pala siya nag-iisa. Dahil isinilang niya ang 3 munting anghel, ang 3 anak namin. Sa puntong ito, ang buong bansa ay tiyak na nakatutok na. Ito ay isang eskandalong mas malaki pa sa kahit anong business deal. Ngunit hindi iyan ang pinakamasakit na katotohanan, Cecilia. Sabi ni Alon, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa pinipigilang emosyon. Ang pinakamasakit na katotohanan ay ang dahilan kung bakit siya umalis. Tumingin siyang muli sa kamera.
Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa isang tahimik na galit. Umalis si Liwayway hindi dahil hindi niya ako mahal. Umalis siya dahil pinilit siyang umalis. Tinakot siya. Binantaan ang kanyang pamilya. Sinabihan siyang kung hindi siya lalayo sa akin, sisirain ang buhay ng mga magulang niya. At ang taong gumawa nito, ang taong nagnakaw sa amin ng 5 taon ng kaligayahan, ay ang sarili kong ina, si Corazon Monteverde. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa studio. Maging si Cecilia de Vega ay natigilan, hindi makapagsalita. Inilahad ni Alon ang lahat. Ang mga banta, ang mga kasinungalingan, ang ultimatum na ibinigay ni Corazon sa penthouse. Hindi niya itinago ang kahit anong detalye, kahit gaano ito kapangit. Inilantad niya ang dumi ng sarili niyang pamilya sa harap ng buong mundo. Habang nagsasalita siya, ang kamera ay paminsan-minsang lumilipat sa feed mula sa green room, kung saan nakikita ang 3 batang masayang naglalaro, walang kamalay-malay sa bombang pinapasabog ng kanilang ama sa telebisyon. Ang imahe ng kanilang inosente ay isang matinding sampal kumpara sa kasamaang ikinukwento ni Alon. Ginagawa ko ito. Pagtatapos ni Alon, ang mga luha ay malaya nang tumutulo sa kanyang mga pisngi, hindi para sirain ang pangalan ng aking ina. Ginagawa ko ito para protektahan ang aking mga anak. Dahil ngayon, nagbanta na naman siya na kukunin niya ang mga anak ko mula sa kanilang ina sa pamamagitan ng mga gawa-gawang ebidensya at kasinungalingan. Tumingin siya sa kamera na para bang kinakausap niya ang bawat ama, bawat ina, bawat taong nanonood. Pinipili ko ang aking mga anak, pinipili ko ang aking pamilya, at poprotektahan ko sila anuman ang kapalit. Pagkatapos ng mga salitang yon, tumayo siya. Hindi na niya hinintay ang mga susunod na tanong ni Cecilia. Naglakad siya papalayo sa mga kamera, papalayo sa ingay. Ang tanging gusto lang niyang puntahan ay ang tahimik na silid kung nasaan ang kanyang mundo. Pagpasok niya sa green room, sinalubong siya ng umiiyak na si Liwayway. Niyakap nila ang isa't isa, isang yakap na puno ng sakit, ng ginhawa, at ng isang bagong simula. Sa labas, ang bagyo ay nagsisimula pa lang. Ang kanyang telepono, na iniwan niya sa mesa, ay walang tigil sa pagring. Sa isa pang monitor sa silid, nakita ni Alon ang isang breaking news ticker sa ilalim ng screen. Monteverde Holdings, MVH, stocks plummet following CEO's shocking revelations. Ang kanyang imperyo ay gumuho. Ang kanyang pangalan ay nasira na. Ang kanyang relasyon sa kanyang ina ay tuluyan ng nawasak. Nawala sa kanya ang lahat. Ngunit habang yakap niya si Liwayway at ang 3 bata na ngayon, ay yumayakap na rin sa kanilang mga binti. Habang tinitingnan niya ang 4 na taong pinakamahalaga sa kanya. Alam ni Alon Monteverde na sa unang pagkakataon sa kanyang buhay na panalunan niya ang lahat. Tumingin siya kay Liwayway at ngumiti. Isang ngiting pagod, ngunit malaya at puno ng kapayapaan. Nagising si Liwayway sa sinag ng araw na tumatagos sa malaking bintanang salamin ng penthouse. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, hindi bigat sa dibdib o takot ang una niyang naramdaman. Ang naramdaman niya ay katahimikan. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa sofa. Sa sahig, sa gitna ng mga kumot at unan, nakita niya ang isang tanawing nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakahiga si Alon. Ang isang braso ay nakaunan sa ilalim ng kanyang ulo, habang ang isa naman ay nakaprotektang nakayakap kay Tala na natutulog sa tabi niya. Sina Hiraya at Diwa ay mahimbing ding natutulog sa kabilang gilid. Ang makapangyarihang bilyonaryo na natutulog sa sahig na parang isang ordinaryong ama ay isang imahe na hindi niya kailanman inakalang makikita. Isang imahe ng pagsuko, hindi ng pagkatalo, kundi ng pagsuko sa isang mas mataas na kapangyarihan,
Ang pag-ibig sa pamilya. Kinuha niya ang kanyang telepono na nasa gilid ng mesa, ang tanging koneksyon niya sa mundong ginulo nila kagabi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang isang news website. Ang mga headline ay sumalubong sa kanya, mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Ang pagtatapat ni Alon Monteverde. Ang kwento ng pag-ibig, pagtataksil at pamilya. Public sympathy pours for Liwayway Di Macalangan and her 3 daughters. Corazon Monteverde, iniimbestigahan para sa corporate sabotage at grave threats matapos ang mga aligasyon ng sariling anak. Board of Directors ang Monteverde Holdings nagpatawag ng emergency meeting. Tiwala ng mga investor bumagsak. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o takot. Ito ay luha ng ginhawa. Tapos namang, ang halimaw na bumabagabag sa kanyang mga panaginip sa loob ng 5 taon ay natalo na. Hindi ng pera o kapangyarihan, kundi ng katotohanan. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay biglang gumaan, na para bang isang malaking bato ang inalis sa kanyang dibdib. Malaya na siya. Malaya na ang kanyang mga anak. Narinig niya ang isang mahinang pag-ungol. Nagising na si Alon. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Alon, wala na ang galit o ang sakit. Ang nakita na lang niya ay isang malalim na pagod at isang bagay pa, kapayapaan. Maya-maya, pagkatapos magising at mapakain ang mga bata, naupo silang dalawa sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na laruan at libro, ang kanilang munting mundo. Si Alon ang unang bumasag sa katahimikan. Patawad, Liway, sabi niya. Ang boses ay mahina at puno ng pagsisisi. Patawad dahil hindi ako naging sapat na matalino para makita ang panloloko nila. Patawad dahil hindi ako naging sapat na malakas para protektahan ka noon. Patawad dahil sa 5 taon na hirap na pinagdaanan mong mag-isa. Umiling si Liwayway. Ang mga luha ay muling namumuo. Wala kang kasalanan, Alon. Tumingin siya dito. Sa wakas ay handa nang aminin ang sarili niya ng pagkukulang. Ako ang may kasalanan. Patawarin mo ako dahil naging duwag ako. Patawarin mo ako dahil hindi ako nagtiwala sa'yo. Dapat sinabi ko sa'yo noon. Dapat lumaban ako. Paano ka lalaban? Malumanay na tanong ni Alon. Mag-isa ka laban sa isang makapangyarihang tao. Pinili mong protektahan ang pamilya mo at pinili mong protektahan sila. Sabi niya, itinuro ng tingin ang 3 batang masayang naglalaro sa isang sulok. You did what you had to do. At hinding-hindi ko yon isusumbat sa'yo. Ang pag-unawang yon mula kay Alon ang tuluyang nagpagaling sa sugat na matagal nang nakabukas sa puso ni Liwayway. Mahal pa rin kita, Alon. Pag-amin niya, ang mga salita ay lumabas na parang isang hiningang matagal niyang itinago. Sa loob ng 5 taon, kahit kailan hindi nawala. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alon. At ako, kailanman, ay hindi tumigil sa pagmamahal sa'yo. Ang lahat ng itinayo ko, si Sinag, ang perpektong buhay. Lahat ng iyon ay isang malaking pader lang para pagtaguan ang katotohanang wasak ako dahil nawala ka. Sa wakas, wala ng mga lihim, wala ng mga pader. Sila na lang 2. Hubad ang mga kaluluwa sa harap ng isa't isa. Sa gitna ng magandang gulo na sila mismo ang lumikha, hinawakan ni Alon ang kanyang mga kamay. Ang mga ito ay magaspang sa trabaho, hindi katulad ng makinis na mga kamay ni Sinag. Ngunit para kay Alon, ito ang pinakamagandang mga kamay sa buong mundo. Pareho tayong nasaktan, Liway, sabi niya. Pareho tayong may mga sugat na kailangan pang maghilom. Hindi natin pwedeng pilitin ang mga bagay-bagay. Tumango si Liwayway. Naiintindihan niya. Gusto kong buuin natin ito ng tama sa pagkakataong ito. Pagpapatuloy ni Alon.
Mula sa simula, walang kasinungalingan, walang takot, bilang magkaibigan, bilang mga magulang nina, Tala, Hiraya, at Diwa. Ang alok niya ay hindi isang nag-aapoy na deklarasyon ng pag-ibig, kundi isang bagay na mas mahalaga pa. Isang pangako ng pasensya, ng pag-unawa, at ng isang matatag na pundasyon. Tumingin si Alon sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang bagong pag-asa, isang pag-asang pinanday mula sa abo ng kanilang nakaraan. Pwede ba tayong magsimula ulit? Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong. Tayo, bilang isang pamilya, hindi na kailangan ng salita. Dahan-dahang tumango si Liwayway habang ang mga luha ng kaligayahan at pag-asa ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. 6 na buwan ang lumipas. Ang malamig at matulis na hangin ng lungsod ng silangan ay napalitan ng mainit at maalat na simoy ng dagat. Ang ingay ng mga busina at ang walang tigil na pagring ng telepono ay napalitan ng tunog ng mga alon na humahalik sa dalampasigan at ng masayang sigawan ng 3 maliliit na bata. Dito sa tahimik na bayan ng Malaya, walang nakakakilala kay Alon Monteverde bilang ang bilyonaryong CEO na nagpayanig sa mundo ng negosyo. Dito, siya lang si Daddy Alon, ang lalaking laging may buhangin sa kanyang mga paa at isang tunay na ngiti sa kanyang mga labi. Iniwan niya ang lahat. Pagkatapos ng panayam, bumaba siya sa pwesto bilang CEO ng Monteverde Holdings. Ibinenta niya ang karamihan sa kanyang shares, sapat lang para mag-iwan ng isang trust fund para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ang natirang pera ay ginamit niya para bilhin ang isang simpleng bahay sa tabi ng dagat. Ang parehong bahay na minsan ay pangarap lang nila ni Liwayway. Ang kanyang ina, si Corazon, ay nawala na sa mata ng publiko. Nahaharap sa mga kaso at sa kahihiyan, napilitan itong magretiro at mamuhay ng malayo sa karangyaan. Si Sinag naman ay naglaho na parang bula, dala ang nawasak na reputasyon. Ngunit ang lahat ng yon ay parte na ng isang malayong nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon. Nakaupo si Alon sa buhanginan. Ang init ng papalubog na araw ay nasa kanyang likod. Sa harap niya, tinuturuan niya si Tala kung paano gumawa ng pinakamatibay na sandcastle. Hindi ganyan, Daddy, sabi ng matalinong bata. Kailangan mas maraming tubig para magdikit ang buhangin. Napangiti si Alon. Sa loob ng 6 na buwan, mas marami siyang natutunan mula sa kanyang mga anak kaysa sa lahat ng taon na ginugol niya sa business school. Hindi kalayuan. Sa ilalim ng isang puno ng niyog, si Hiraya ay seryosong-seryoso sa kanyang pagguhit sa isang sketchpad. Ang kanyang mga daliri ay puno ng kulay ng Crayola. Ang kanyang dila ay bahagyang nakalabas sa konsentrasyon. Sa tabi niya, si Diwa ay tahimik na nakaupo, nakatingin sa dagat, na parabang naiintindihan nito ang lahat ng lihim ng kalaliman. Merienda time! Isang pamilyar at matamis na boses ang tumawag mula sa bahay. Lumabas si Liwayway. May daladalang isang tray ng turon at malamig na juice. Ang kanyang mukha ay hindi na maputla at pagod. Ngayon, mayroon na itong kulay mula sa araw at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kapayapaan. Naupo siya sa tabi ni Alon. Inabot ang isang baso ng juice. Mukhang natatalo ka na yata ng arkitekto natin. Biro niya, tumutukoy kay Tala. She's a tough boss. Natatawang sagot ni Alon. Nagkatinginan sila at sa katahimikan na yon, isang buong pag-uusap ang naganap. Isang pag-uusap ng pasasalamat, ng pag-unawa, at ng isang pag-ibig na dahan-dahan, ngunit tiyak na muling nabubuo. Hindi na sila nagmamadali. Ang bawat araw ay isang pagkakataon para muling kilalanin ang isa't isa, para pagalingin ang mga natitirang sugat at para maging mga magulang na nararapat para sa kanilang mga anak. Mama! Daddy! Halika kayo! Sigaw ni Hiraya.
Iwinawagayway ang kanyang obra maestra. Lumapit sila. Ang iginuhit ni Hiraya ay hindi isang bahay o isang bulaklak. Iginuhit niya ang 5 tao na magkakahawak kamay sa tabi ng dagat habang sumisikat ang araw. Sa itaas, may nakasulat na mga salita sa sulat bata. Ang pamilya ko. Naramdaman ni Alon ang isang mainit na bagay na gumapang sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang sketchpad at tiningnan ito ng matagal. Ang ganda, anak, sabi ni Liwayway. Hinahaplos ang buhok ni Hiraya. Tumingin si Alon kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Liway. Hinintay nito ang kanyang sasabihin. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang parehong kamay na hinawakan niya sa balkonahe 6 na buwan na ang nakalipas. Ngunit ngayon, wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Natagpuan ko na ang aking tahanan, bulong niya. Isang matamis na ngiti ang isinagot sa kanya ni Liwayway. Ako rin, Alon. Matagal na. Tinawag nila si Natala at Diwa. At doon, sa paglubog ng araw, sa harap ng walang hanggang dagat, tumayo silang 5. Magkakahawak kamay. Si Alon, si Liwayway at ang kanilang 3 bituin. Ang pamilyang sinira ng kasinungalingan, ngunit muling binuo ng katotohanan at pag-ibig. Ang gabi ay dahan-dahang bumagsak, ngunit hindi na sila natatakot sa dilim. Dahil alam nila na pagkatapos ng pinakamahabang gabi, palaging may isang bagong umaga na naghihintay. At para sa kanila, ito ang kanilang liwayway. Ang simula ng kanilang walang hanggan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay na nagpapatunay na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa karangyaan o perpektong pangalan. Ito ay itinayo mula sa tapang na harapin ang mga pagkakamali ng nakaraan at sa pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa buhay ni Alon, Liwayway at ng kanilang 3 anghel. Nawa ay may aral kayong napulot tungkol sa kapangyarihan ng katotohanan, pagpapatawad at pangalawang pagkakataon. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.